Hello guys, update tayo sa inahin natin na nilindol kahapon. So thanks God, walang nangyari sa kanya. Okay pa naman siya. Hope lang tayo na okay yung pag pag anak niya this coming June 24. Yun yung due date niya eh. So pray lang tayo na may magandang biyaya pa rin galing sa Panginoon. So since 100 days old na siya guys, pinalitan na pala natin yung niya, kain. So yun nag-change na tayo ng milk maker. Ito yun, kasi 100 days old na siya. So pinapakain natin na siya ng milk maker. Ito na yung tiyan niya. Ito malaki-laki na. At saka purgahin natin ngayon to. So magpurga tayo ngayon. Lagay tayo ng Latigo 1000 para bukas ng umaga mainom niya. Yung pagbukas pa ng umaga natin ilagay kasi hindi niya mainom. Kahapon pala pagkatapos ng malakas na lindol, pinuntahan ko siya agad dito at saka binasa ng tubig. Kasi yun yung sabi pag lindol daw yung inahin mo, basahin mo agad ng tubig. Pray pa rin tayo na malalakas yung mga bait dyan sa tiyan niya. Walang samang nangyari. Ayan guys, nakabili lang ako dito ng ito, Latigo 1000. So ito yung ilalagay natin dito sa tubig para bukas ng umaga inom na niya. So ihalo natin guys dito sa inumin tubig. Yan. Latigo 1000. Tapos mag add lang tayo ng tubig para ma-dissolve, para siya mahalo. Yan. Wag natin punuin to. Kalahati lang siguro nito para epektibo talaga. Pakas kumain. Gawa ng Diyos guys, maayos naman yung kulungan natin, walang nasira. Ito kahit dito wala. Ayan, dati na yan yung bitak dyan tsaka doon.
Pero yung ano, wala. Salamat pa rin tayo. Dito wala rin. Doon sa bahay naman, hindi ko pa na-check lahat ang kabuuang bahay kung mayroon bang damage. Kasi ano eh, busy pa ako sa ano, sa pag-aaral ng mga bata online. Nag-shift tayo sa ano, online. Kailangan tutukan. So ganito lang karaming tubig guys. Diyan, kalahati. Tapos bukas ng umaga iinom na niya yan para bago siya kumain nakainom na siya ng ano, pampurga. Kalaki na rin siya niya. For 10 days na lang yung ano natin, antayin. Ayan. May ano na, bumukol na yung didi niya. May gatas siguro yan. Tapos yung ano niya, di pa naman namaga-maga. Di pa naman masyado. Tapos ito, sira. Hindi ko ma-repair kasi pag binuhusan mo ng semento, sisirain niya. Kaya ganon niya sa bunganga niya. Kaya ang plano ko nito, pag after na mga anak siya, 1 month after, siya ang nilipat ko dito. Instead na yung mga biik, siya ang nilipat ko. So ngayon magpainom muna tayo ng baka kasi alas 4 na. Lagay tayo ng tubig dito. Grabe yung lindol kahapon guys, sobrang lakas, 7.8. Sobrang takot ko kasi yung panganay ko andun sa school. Kakauwi lang namin galing sa school, paghatid namin sa kanya, bumalik kami dito sa bahay. Yung kasama yung bunso ko. Nagagahan na kami ng bunso ko, kami dalawa. Ayun. Biglang dumadagundong yung malakas na tunog. Yun na pala yung pinakamalakas na lindol. So tutungo sa tanang buhay ko, kahapon lang ako nakaranas ng ano, ganun kalakas na lindol. 7.8. Grabe yung kaba ko. Inaalog-alog ganyan no. Yung parang dinuduyan ka talaga. Hindi mo alam kung saan ka kakapit. Ang inaalala ko talaga nun yung ano, anak ko at saka yung asawa ko dun sa malayo kasi yung building nila dun mataas. Kami na dalawang anak ko, yung bunso ko, naka ano kami sa ground, nakaupo, kalong ko siya, ginanon ko siya, tapos ako nakaupo. Tapos tinitingnan ko yung bahay namin, ganun no, yung pintuan na ano, parang ano siya, open lock. Tapos yung ito parang gumagalaw na ulit. Hanggang ngayon guys, mayroon pa ring ano, aftershocks. Kaya yung dalawang bata ko ngayon, iniwan ko doon sa ano, sa labas kasi magpapainom ko ng baka ko. Sinabihan ko sila na huwag papasok sa bahay. Ano lang sila sa ground, naglalaro ng nagbabisikleta. So safe naman doon kasi walang mga puno.
Tsaka malayo medyo sa ano sa bahay. Binibrief ko na yung ano ko panganay na pag may malakas na lindol, upo lang sila sa ano sa lupa. Katulad ngayon oh. Parang gumagalaw pa rin. Yun yung ano ko, yung sagingan. Sobrang ano na dito, dami ng damo. Hindi ko na na-maintain na ano guys, oh. Nagtatabas ng damo na linisan kasi pasukan na naman. Yan, yung sa likod niyan, hindi ko pa na trabaho yan. Yan. Tapos ano pa ako, meron pa akong personal na ginagawa, yung pag-aaral. Bumalik kasi tayo sa pagre-review, kaya bihira na lang yung time, konti na lang yung time ko talaga pag nilinis. Kasi kaso dito. So yun lang muna guys, punta muna ako sa ano sa baka ko.